Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time at nanonood. Please click na yung bell Steve Manila. Anyway guys, kung ano ba ito, dito lang, tulong mo na lang sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, BP Sara, may kapalit na itong si Senador Sani Angara. Yan ang mainit na balita ngayon guys, di ba? Kasi pagka-resign ni Duterte, talagang marami ng lumalabas na pangalan no lumulutang. Nandyan si Leni Robredo, sila Carl Balita, at kung sino-sino pa mga uh, lumulutang na pangalan. At sabi nila, itong si Angara daw, di ba guys, na sa ngayon, ay tinanggap niya ngayong araw na to yung posisyon na yan. So, kumbaga, sinakripisyo yung pagkasenador niya para lang sa education secretary bilang isang cabinet member. So, sabi niya dito guys, basahin muna natin. I am deeply honored and grateful to President Bongbong Marcos for the trust he has placed in me by appointing me as the Secretary of the Department of Education. This is significant. Responsibility is one I accept with humility and profound sense of duty. I am committed to working with all sectors of society, including my predecessor, Vice President Sara Duterte, to ensure that every Filipino child has access to quality education. I look forward to building upon her accomplishments. So, yun guys, di ba? Tinanggap na. At sana nga, sabi nila, nag-aral dito sa Harvard, ito, nag-master na yata. Mukhang maganda naman. At may mga batas na pinasa siya sa larangan ng education kagaya nung K-12 kasama rin siyang na sponsor ata siya o author siya dyan guys, di ba? So, meaning to say, okay naman sa kanya. Winelcome siya ng mga iba't ibang sektor, lalo na sa mga education dahil nga may background siya sa education kahit hindi siya teacher guys. Pero sana, hiniling natin sa kanya, di ba? Kasi ako tinitignan ko guys sa mga ganyang cabinet member, mga appointees. Para taong bayan ma-amaze yung mga out of the box, di ba? Out of the box na mga gagawin sana, hindi yung common lang, di ba? Na pa-project lang ng simple lang kagaya sa eskwelahan, di ba? Magtatayo ng mga simpleng eskwelahan, okay naman yun, di ba? Gagawa ng mga programang pang quality education, okay naman yan. Pero ang tinitingnan natin dito, yung talagang kakaiba na lagi natin sinasabi, di ba? Kagaya ng paggawa ng world class na public school disco, di ba? Yung mga out of the box kasi walang nakaisip niyan eh. Na public school na world class papagawa mo, may aircon pa, di ba? Na komportable yung estudyante at yung teacher. Umulan man bumagyo, maayos ang eskwelahan. Kasi yan ang unang problema natin guys, classroom shortage. Sana isa yan sa pagtuunan niyo ng pansin. Kasi kahit sabihin mo mag-implement siya ng quality education kung nagiging sagabal yung kawalan ng classroom, problema rin yan. Isa rin yung nagiging problema para ang bata ay matuto. Di ba? Amis na pumasok. Diba? Sa kainit-initan ng panahon, di naman baha. Pero dahil yung mga eskwelahan nga, mainit. Walang electric fan, sira-sira. Eh talagang yung bata hindi komportable. Di ba? Kailangan kasi komportable yung estudyante at saka yung teacher. Para kung nakapokus sila sa kanilang lesson. Yun ang pinaka-the best guys eh, di ba? Na sana gagawa siya ng mga kagaya ng ginawa ni Isko ng mga world-class public school. Sana medyo pasal-pasalan niya ng konti yan pag nakaupo na siya para makita niya, ma-inspired siya sa ginawa ni Isko at i-implement sa iba't ibang lugar ng ating bayan. Unahin mo na sa mga city-city, di ba? Kalaunan, darami yan. Lalo na kung tuloy-tuloy yan kahit mapalitan na itong si BBM at siya pagdating ng araw. Di ba? Kasi kung hindi ganun gagawin ng gobyerno, wala guys eh. Ang maganda kasi sa ginawa ng school, maraming school talaga, 10th floor guys, di ba? Kaysa sa gumawa ka ng isang palapag lang na ganyan, maraming kakainin na lupa, tapos kukunti lang ang kasyang classroom, di ba? So yun sana, yun ang gusto kong makita dito kay Senador Angara. Para yung sinasabi ng quality education, may access lahat ng mga bata, maayos na paaralan at komportable ang kailangan natin, di ba? Pangalawa, yung teachers, di ba? Kailangan siyempre
malaki ang sahod ng teacher. Di ba? Para ma-inspire din sila kasi may pamilya din yan eh, di ba? Minsan kasi guys, di ba? Nagiging sagabal din yan sa teacher. Although alam naman natin, kahit ako guys, may kapatid akong teacher, mga dedicated halos sa mga teacher sa kanilang trabaho. Una, mahal nila yung trabaho nila, mahal nila yung mga estudyante. So, kailangan na talagang suportahan para lalo pang dumami yung school dahil shortage din sa teacher ng ating bayan. So, yun ang dalawang kailangan unahin nitong si Senador Angara para yung quality education natin. Hindi tayo mapag-iwanan guys, kagaya nung nangyari kay Sarah, di ba? 2 taon guys, nasayang lang. Alos wala tayong nakitang performance niya. Alam, may ginawa naman siguro siya guys, pero hindi nakakabilib eh, hindi nakaka-amaze, hindi out of the box, common lang. Di ba? Common lang at nagkaroon pa ng mga scandal. Yung lalo na yung nakaraan, di ba? Yung laptop scandal at kung ano-ano pa. Di ba? Yung DepEd tawag doon, ghost employee, di ba? May mga ganun pang naging issue sa kanya. Di ba? Yung third party na supplier nila, hindi gumagalaw yung mga libro na sana pinakalat na sa mga paaralan, wala din. So, gaya na sinasabi natin guys, napakalaga ng DepEd education o department. Di ba? Dahil unang-una, mga kabataan ang inaasa natin dito. At ang sabi nga ni Jose Rizal, huwag na tayo magpakalayo guys. Ang kabataan ay isang pag-asa ng ating bayan. Dahil sila yung mga susunod na leader. Sila yung susunod na senador, mayor, congressman, even vice president, hanggang presidente. Kung bobo yung mga estudyante natin guys, paano nila hawakan ng ating gobyerno sa susunod na henerasyon? Kaya kailangan ngayon pa lang magtanim ng magandang activity dyan sa school. Kagaya niyan, so, ng classroom, ng mga teachers, di ba? Yung mga equipment, na hindi tayo mapag-iwanan, guys. Matatalino tayo mga Pilipino. Kulang lang talaga tayo sa suporta ng gobyerno dahil nakukorap na ang pera ng gobyerno. So, sana, yun ang inaasahan natin, guys, na gagawin ni Senador Angara. Huwag na sana yung mga common, simple-simpleng pa-project lang, di ba? At huwag na rin sana singilin yung mga estudyante. Di ba? Na naging issue rin yan. Yung pambili ng chalk, ng walis, ng mga kung ano mga simple lang na hindi malutas-lutas nung araw pa magpasa hanggang ngayon. Na sana yun, maunahan na. Di ba? Mauna na niyang solusyon. Right guys? So kayo guys, anong masasabi niyo dito kay Senador Angara? Approve ba sa inyo to? Okay ba sa inyo yan na maging DepEd Secretary? At sana magpakita ng gilas, di ba? Para makita kagad yung pagkaiba niya kay Inday Sara. Alright guys, hanggang dito lang po. Abangan niyo sa